Kuya, pabili nga, soft drinks. Ano po soft drinks? May RC ba kayo? Coke lang po. Sige, Coke na lang. Maliit po. Oo, plastic na lang ah. Kaya? Diet Coke yan.虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード 고구마 꼬꼬시 70m Red light 고구마 꼬꼬시 70m Red light Anong magagawa? Natutulala ng mga 고구마 꼬꼬시 Ngayong araw nga malungkot ako. Ano ka ba naman hindi lulungkot? Yung ginagamit kong cellphone na pang-vlog na basag. Nahulog ko to sa hagdan kagabi. Akala ko nga nung una tempered lang. Pero tinry ko siyang buksan kaso di na talaga siya nabubukas. Kaya kagabi tinry ko rin siyang i-overnight na i-charge. Pagising ko nga tinatry ko siyang buksan. Kaso walang lumalabas sa kagat ng Apple. Kaya pinuntahan ko na din si ate para ipakita sa kanya yung cellphone ko na nabasag. Kahit alam naman na talaga niya na nabasag talaga kagabi yan. Chot! Ang ginagamit ko palang pang-vlog ngayon yung kay ate. Hiniram ko yung cellphone niya. Kasi magpapatulong na lang ako sa kanya bumili ng bagong cellphone. Magka-commute lang din pala kami ni ate. Lalo na coding yung sasakyan. Magpahatid na nga lang din pala kami kay papa sa sakayan ng bus. Ayoko pa nga sana mag-upgrade ng bagong cellphone. Kaso nga lang yung cellphone ko na nasira. Kaya no choice din talaga ako kung hindi bumili ng bago. At alam nyo na din siguro kung saan ako lagi bumibili ng cellphone. Yun lang din kasi talaga yung trusted na binibilihan ko. Kaya kahit malayo pinupuntahan ko talaga. Pagkatapos pala namin makasakay ng bus, yung sunod nga namin sasakyan yung LRT. Wala nga masyadong tao ngayon. Kaya swerte namin ni ate sa buong biyahe nakaupo kami. Pero bago nga kami bumili ng cellphone, bumaba na muna kami sa Quiapo Church para makapagsimba. Kapag pala napapadpad kami ni ate sa Manila at meron pa namang oras, dumadalo kami sa Quiapo Church. Pagkatapos nga namin makapagsimba, isang sakay ulit sa bus para dun sa bilihan ng cellphone. Medyo malayo siya. Pero kung nandito ka na lang din sa Manila, isang sakay na lang. Pero bago nga kami bumili ng cellphone, yung mga bulati ko sa tiyan nagre-reklamo na. Bago daw ako bumili ng cellphone, pakainin ko muna sila. Chot! Di rin kasi kami nakakain sa bahay. Kaya dito na din kami kumain. Binilisan na nga namin ni ate sa pagkain. Baka sa sobrang tagal namin, nagsara yung Green Hills. Na-memorize ko na nga dito sa Green Hills. At ito na nga yung tamang daan kung saan ako bumibili. Pagdating ko nga kay ate, sabi ko nasira yung cellphone ko. And explain ko nga yung nangyari. Pero yung maganda daw sa binili ko sa kanya, may warranty pa naman daw yun. Kaya pwede ko pang ipagawa sa Apple. Kaya sabi ko sa kanya, ipapagawa ko na lang. Pero may tinuturo nga siya dyan. May bagong dating nga daw ngayon yung iPhone 15 Pro Max. 1TB pa. Dumating nga daw to noong October 20. Saktong-sakto nga daw kasi nasira yung cellphone ko. Sabi ko naman sa kanya, saktong-sakto lang din yung budget ko. Yung budget ko ngayon dito, pambili lang ng iPhone 5. Budget ko pa naman din, pang ano lang, iPhone 5. Ang tayo pala nagtatanong kung original ba yung mga iPhone nila dito sa HD Gadgets. Trusted ko na nga tong shop na to. Kaya masasabi kong original lahat ng mga iPhone dito. Kapag brand new pala yung nabili mo dito, pwede mong i-search yung code nila sa likod. At makikita mo din na hindi pa talaga to nagagamit. At kapag nabukas mo na to, lalabas na din dyan kung kailan mo siya binili. At gaya nga nang nangyari sa cellphone ko, kapag di na siya na-open, within 1 year meron naman siyang warranty. Kahit sa Apple Store daw, pwede mo siyang ipagawa. Pero bilhin ko na daw tong iPhone 15 Pro Max niya. Lalo na alam daw niya na kailangan ko pa ng storage. Pinili ko na nga tong iPhone. At dito ko na rin mismo i-unbox yung cellphone. Kasi kung sa bahay ko pa to bubuksan, baka yung sa loob, it's a prank lang. Chot!
Sobrang ganda na nga ng bago kong cellphone. Iba na din yung charger niya kumpara sa dati kong cellphone. Type-C na yung charger niya. Hanipis lang din niya. Magaan lang din. Yun nga lang mabigat siya sa bulsa. Kapag pala hindi hello yung lumabas dyan, malalaman mo na local talaga yung cellphone. Lalo na kapag charot yung lumabas. Marami din pala silang cellphone na binibenta dito. Meron din second hand. Kung gusto mo naman i-upgrade yung cellphone mo, pwede rin dito. Kasi dati nag-upgrade lang din ako ng cellphone. Tinatry ko na nga tong bago kong camera. Sobrang liwanag nga nito. Sa sobrang liwanag, makikita mo din na wala kayong pag-asa ng crush mo. Chot! Ang dami nga ang freebies na binigay ni ate. Parang yata yung buong paninda niya gusto niya nang ibigay sa akin. Charot! Pero pwede din. Chot ulit. Pero sobrang bait ni ate. Kaya sabi ko sa kanya kapag may kailangan ulit ako, babalik ako. Pero sana naman wag na ulit mahulog yung cellphone. Okay na ako mahulog sa'yo, basta wag lang yung cellphone. Chot! Pagkatapos nga mabigay yung iPhone 15, nagpaalam na din ako kay ate kaso bigla niya akong tinawag. Akala ko nga nung una may naiwan pa akong freebie. Yun pala nakalimutan ko, di pa ako nakakapagbayad. Pagpasensyahan nyo na ako kasi makakalimutin talaga ako. Ako nga daw yung first customer ni ate. Kaya hetong binayad ko. Sana maswerte daw yung araw niya. Kaya hanggang dito na lang mga guys. At eto pa nga may humabol. Kasama ko na din daw nga sila kasi kasama daw sila sa mga freebie. Charot! Ayun lang. Bye-bye! Ako na nga muna yung bantay ngayon sa tindahan. Kasi namalengke si mama. Gusto ko nga isarangan yung tindahan mga guys. At kapag malapit na lang umuwi si mama, doon ko na lang siya bubuksan ulit. Kaso nga lang baka malaman niya na nagsara ako. Kapag kasi nandito ka na din sa tindahan, walang tigil na din yung mga bumibili. Katulad nga ngayon, kakaupo ko lang may naghahanap na ng Nissin Butter Coconut. At alam nyo ba mga guys, alam nyo na din siguro to, na kapag may bumibili nga dito sa tindahan, kung ano yung bilhin niya, minsan yun na din yung tinatry kong kainin dito. Pero kahit pagtitinda lang ako dito mga guys, kapag naranasan mo magtinda ng isang araw, mapapagod ka din talaga. Kaya buti na lang talaga may Nissin Butter Coconut. Yan din kasi talaga yung paborito ko kinakain dito sa tindahan. Bata pa lang din ako, favorite ko na din to. At hindi yung chawot mga guys, kasi sobrang sarap din talaga niya. Habang pinagmamasdan ko nga itong tinapay, naalala ko tuloy nung nag-aaral pa ako. Sa tuwing magre-recess nga kami noon, laging may nakalagay na Nissin Butter Coconut sa may bag ko. At pag uwi, bato na yung nakalagay. Gustong gusto ko kasi talaga yung coconut taste niya. Samahan mo pa yung sweet glaze. Kakaibang coconut sarap. At tamis kaya favorite ko talaga. At di lang pala ako may favorite noon. Pati yung mga kaklase ko. Kasi halos maubos na nila yung dala kong baon. Palagi nga akong pinagkakaguluhan kapag recess. Tapos palagi rin silang humingi ng baon ko. Akala ko nga fans ko sila. Tinatanong nga ako dati ng teacher ko, magkakaroon ako ng wish anong pipiliin ko. Gold piece ba? O magkaroon ng superpowers. Sabi ko naman sa teacher, gusto ko lang din talaga ng Nissin Butter Coconut. Chot! Ay hindi pala chot. Sarap din kasi ng coconut taste with the sweet glaze. At syempre, hindi lang din ako yung madalas kumain dito sa tindahan. At din yung mga kuya ko. Sila yung mga kasama ko kumakain dito. At hindi yung chot mga guys. Minsan, ay madalas pa nga, kapag may mga dumarating ginaw ng mga bisita, itong Nissin Butter Coconut na rin yung pinapamerienda ko sa kanila. Kaya ako sa inyo, sugod na din kayo sa mga sulking tindahan to buy Nissin Butter Coconut. Or pwede din ito sa tindahan ni mama. At ako na yung magtitinda din para sa inyo. Ayun lang. Bye-bye! Kanina pa nga ako nagtitinda dito sa tindahan kaso wala nang bumibili. Gusto ko na nga magsara kaso sobrang aga pa. Pero buo na kayong decision ko mga guys. Sasara ko na yung tindahan. Ewan ko ba kung ba't ganun? Kapag naka-vlog ako, may mga bumibili. Na di ko din alam. Yung nangaasar lang talaga yung mga bumibili dito. Kasi kapag nakatambay lang ako sa tindahan, wala talagang bumibili. Kaya mukhang mapapasoft drinks pa yata tayo sa wala sa oras. Ang sarap nga ng soft drinks. Pero wait lang, may nagpadala pala kanina sa akin giveaway dito. Nagaling to sa classmate ko. Na di kasi ako nakapunta ng isang araw sa Binya. Kaya yung souvenir, llanera na lang. At saka isang baso kasi dito ako nakapunta. Kaya gagawa na lang siguro ako ng leche flan mga guys. Kasi sayang naman tong llanera. Habang wala kang bumibili, gagawa muna tayo ng leche flan. Kasi ang tagal ko na rin bago makakain ulit ng leche flan. First time ko nga lang makakagawa ng ganito. Na sinasabi nga ng karamihan na kapag first time mong gumawa ng leche flan, ay hindi mo talaga siya mape-perfect. Pero saglit lang din naman siyang gawin. Kaya sana maging maayos yung kalabasan. Naglagay lang ako ng 2 kutsarang asukal at nagdagdag pa ng isang gatas. Kasi parang ang konti nang nagawa natin. Napanigurado. Hanggang leeg lang to mga guys. Shot! Favorite ko din kasi talaga yung leche flan na kahit isang llanera yata kaya kong ubusin. Na dati talaga iniisip ko kung paano siya gawin. Kaya sa mga di pa nga nakakaalam kung paano gumawa ng leche flan, ito na rin siguro yung tutorial. Na kailangan mo talagang tagalan sa pagmimekos-mekos. Naubusan na nga kami ng kalamansi. Kaya etong lemon na lang din yung nilagay ko. Na pagkatapos, mekos-mekos mo ulit yan insan. Na kailangan hindi mamuo yung gatas tsaka asukal. Pagkatapos, i-set aside muna natin to para makapagsimula na tayo makagawa ng leche flan. Hindi ko na din pala masyadong dinamihan yung asukal. Kasi para sa akin marami na to. Kaya kung gusto mo nga mas matamis, dagdagan mo lang siguro ng asukal. Napapainitin nga natin siya dito sa kalan na low heat. Nahihintayin natin hanggang maging caramelize yung asukal.
Mabilis lang din naman siya. Kaya kailangan, mahina lang din talaga yung apoy. Kasi mabilis lang din siya masunog. Lalo na manipis lang tong lianera. Kaya na medyo nag-caramelize na nga esukal. Pumasok na din ako sa loob para mapalamigan na. At masali na rin yung kaninang minekos-mekos natin. Na kung meron ka pang sala, mas maayos. Kasi para matanggal yung mga bubbles. Naubusan na nga kami ng foil dito. Kaya binalot ko na lang din siya ng plastic. Binutas ko na lang sa gitna para makahinga yung leche plan habang niluluto. Kasi baka sabihin niya sa akin mamaya, leche ka, di ako nakahinga. Chot! Diba mga guys, mabilis lang siya. Pero lagot siguro tayo kay mama. Kasi sinira ko yung tindahan para makagawa lang ng leche flan. Medyo matagal pa nga itong maluluto. Kaya habang hinihintay nga mga guys, tuluyan ko ng isasaring tindahan. Medyo 10 oras na din kasi. Kaya kailangan na din talaga magsara. At makalipas nga ng ilang minuto mga guys, binalikan ko na rin itong niluluto natin. At eto nga, sobrang bango na niya. Yun nga lang yung nilagay natin plastic kanina. Medyo naapektuhan yung leche flan. Pero di naman masyadong importante to. Yung mas importante yung sa likod. Kasi doon natin makikita kung perfect ba yung ginawa nating leche flan. O malileche lang tayo dito. Chot! Sobrang bango nga. Kaya natatakam na din ako. Pero mas masarap nga to kapag malamig mga guys. Kaya niref ko muna siya ng ilang oras. At binalikan na din na heto na yung finished product mga guys. Ayan na! Wow! Ay, Perfect! Perfect siya no. Oo, yung iba hindi nila na-perfect yan. Ang bango. You're so lucky. Pero ang bait lang pala niya no. Oo. Wow! Ano? Ang sarap. Medyo sunog lang ng konti yung sugar. Pero Masunog siya? all goods. Konti lang naman, yung dito lang oh. Ang sarap na guys. Sakto lang din yung tamis kasi di ko rin dinamihan yung sugar. Kasi baka maging asukal di pa tayo. Dito. Sarap. Yun lang. Bye-bye!